Inagaw ang lahat, ang aking dangal, ang aking tahanan, at ang lalaking pinakamamahal ko. Sa iisang gabi, ang tinuring kong kapatid ay naging ahas na tumuklaw sa akin, habang ang mundo ko ay gumuho sa isang bintang na walang katotohanan. Akala nila tapos na ako. Akala nila ang isang basahan ay mananatiling basahan, pero hindi nila alam ang daladala ko sa aking sinapupunan. At ang apoy na naghihintay sumiklab. Handa na ba silang harapin ang bagyong parating? Bilisan niyo ang pagkilos. Ayaw ni tita na makita pa ang kahit anong bakas ng basurang yan sa pamamahay na ito. Sunugin niyo ang mga damit niya kung kailangan. Baka mahawa pa tayo sa amoy ng kahirapan. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa isang kaaway. Nanggaling iyon sa bibig ng babaeng tinuring kong kapatid. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking mga sikreto at pangarap. Nakatayo ako sa likod ng malaking gate na bakal, basang-basa sa ulan, habang ang mga salitang yon ay tumatarak sa aking dibdib ng mas malalim pa sa anumang patalim. Sa aking nanginginig na mga kamay, mahigpit kong hawak ang isang puting sobre mula sa klinika. Ang resulta na dapat sana ay magiging pinakamasayang balita sa aming dalawa ni Leandro. Positibo. Magkakaanak na kami. Ngunit bago ko pa man maibuka ang aking bibig para sumigaw sa tuwa, nakita ko ang aking mga gamit na lumilipad mula sa balkonahe ng mansyon. Isa-isang bumagsak sa maputik na semento ang aking mga alaala. Ang paborito kong blusa na regalo pa ni nanay bago siya pumanaw. Ang mga sketchpad kung saan ko iginuhit ang aming magiging kinabukasan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang asul na polo ni Leandro na magdamag kong tinahian ng butones kagabi kahit na dumudugo na ang aking mga daliri sa pagod. Ngayon, ang polong iyon ay nakadapa sa putik, nyuyurakan ng mga gulong ng sasakyan kasing halaga na lamang ng basahan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumabas si Mariposa mula sa main door. Nakasuot siya ng puting bestida na tila isang anghel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng demonyo. Hindi siya nag-iisa. Nasa likod niya si Lola Dominga, ang matapobreng lola ni Leandro, na nakatingin sa akin na para bang ako ay isang insekto na kailangang puksain. Lumapit si Mariposa sa gate. May hawak siyang isang makintab na bagay, isang singsing. Ang antigong singsing na nawawala raw sa kwarto ni Lola. Tala, ang tawag niya sa akin. Puno ng pekeng awa ang kanyang boses habang nakatingin sa mga katulong. Bakit mo ito ginawa? Pinapasok kita sa pamilyang ito. Trinato kitang kapatid. Pero ninakawan mo pa si Lola? Nakita namin ito sa loob ng luma mong bag. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na siya ang naglagay niyon doon. Gusto kong sabihin na kagabi lang ay magkausap kami at nangako siyang tutulungan niya ako kay Lola. Pero parang may bikig na nakaharang sa aking lalamunan. Ang lalamunan ko ay naging disyerto sa gitna ng bagyo. Paano niya nagagawang magsinungaling nang hindi man lang kumukurap? Hindi totoo yan. Ang tanging naibulong ko, ang boses ko ay basag at mahina. Nilalamon ng ingay ng ulan. At hindi lang yan, dagdag ni Mariposa. Sabay labas ng kanyang cellphone. Pinindot niya ang isang button at narinig ko ang aking sariling boses na umaalingaw-ngaw sa speaker. Isang boses na pamilyar, pero nagsasabi ng mga salitang hindi ko kailanman binigkas. Pera lang naman ang habol ko kay Leandro. Kapag nakuha ko na ang gusto ko, iiwan ko na ang pamilyang yan. Nanlaki ang aking mga mata. Iyon ay pinagtagpi-tagping mga salita mula sa aming mga biruan noon. Inedit para magmukhang isang confession ng kasakiman. Isang napakatalim na patibong. Bago pa ako makapagsalita, bumukas ang pinto ng itim na SUV na kakarating lang. Bumaba si Leandro, ang lalaking mahal ko, ang ama ng dinadala ko. Tumingin ako sa kanya, umaasang makakakita ako ng pagdududa
ng pagmamahal, ng kahit katiting na tiwala. Ipinakita ko ang aking mga mata sa kanya, nagmamakaawa na basahin niya ang katotohanan, ngunit ang sumalubong sa akin ay isang tingin na mas malamig pa sa yelo. Wala siyang sinabing masama, hindi siya sumigaw o nagalit. Tiningnan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Ang basang-basa kong anyo, ang nanginginig kong mga tuhod, ang putik sa aking paanan. At pagkatapos ay bumaling siya kay Mariposa na para bang ako ay isang estranghero na nagkamaling kumatok sa kanilang pinto. Bayaran niyo siya, ang sabi ni Leandro sa tonong walang emosyon, tila nag-uutos lang na magbayad ng bill sa kuryente. Bigyan niyo siya ng tseke para matahimik na at siguraduhin niyong hindi ko na muling makikita ang pagmumukha niya. Ang puso ko, na kanina lang ay punong-puno ng pag-asa, ay parang basong nabitawan at nabasag sa libu-libong piraso. Hindi ang paratang na pagnanakaw ang pumatay sa akin. Hindi ang panloloko ni Mariposa, kundi ang katotohanan na sa loob ng 3 taon naming pagsasama, ang halaga ko lang pala sa kanya ay kayang tapatan ng isang kapirasong papel na may pirma. Wala man lang tanong, wala man lang pagtatanggol. Ganun lang ba kadaling burahin ang lahat? Tinalikuran na nila ako. Nakita ko si Mariposa na humawak sa braso ni Leandro. Ang kanyang nangiti ay nakatago sa likod ng balikat ng lalaki. Isang ngiti ng tagumpay. Ang gate ay dahan-dahang sumara na parang tabing na naghihiwalay sa langit at impyerno. Wala akong nagawa, kundi ang tumalikod. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng bubog. Ang sobre ng resulta ng ultrasound ay dahan-dahang nababasa sa aking kamay. Ang tinta ay kumakalat, na parang mga luhang itim. Hindi ko sinabi sa kanya. Hindi niya nalaman. At marahil, hindi na niya kailanman malalaman. Habang naglalakad ako sa gilid ng madilim na kalsada, naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot sa aking puson. Hindi ito ordinaryong sakit. Ito ay sakit na gumagapang mula sa kaibuturan ng aking matris, tila may isang bagay na bumibitaw sa loob. Napahawak ako sa isang poste ng ilaw para hindi matumba. Ang ulan ay humahampas sa aking mukha na parabang nakikiramay ang langit sa aking pagluluksa. Huwag! Ang bulong ko, ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa aking tiyan. Kakapit tayo, anak. Huwag mo akong iiwan. Ikaw na lang ang meron ako. Naramdaman ko ang mainit na likido na dumaloy sa aking mga hita, humahalo sa malamig na tubig ulan. Ang mundo sa paligid ko ay nagsimulang umikot. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay naging malabong mga bituin. Bago tuluyang magdilim ang aking paningin, nahagip ng aking mata ang isang itim na kotse sa di kalayuan, nakaparada sa dilim, na tila kanina pa nagmamasid sa aking pagdurusa. Bumagsak ako sa malamig na semento. At ang huling pumasok sa isip ko, bago ako lamunin ng kadiliman, ay isang tanong na walang sagot. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan na walang masilungan? Ang unang bumungad sa akin ay ang amoy ng luma at matapang na alkohol na humahalo sa singaw ng mainit na yero. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at ang nakita ko ay hindi ang pamilyar na kisame ng aking kwarto, kundi isang plywood na puno ng mantsa ng tubig ulan at sapot ng gagamba. Masakit ang buong katawan ko. Tila binugbog ako ng hangin at lupa. Ngunit ang unang hinanap ng aking kamay ay ang aking tiyan. Naroon pa ba siya? Isang matandang babae ang lumapit sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot na parang balat ng ampalaya. Ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na init ng isang lola. Siya si Lola Tinang, ang babaeng nakakita sa akin sa gilid ng kalsada at nagdala sa akin sa maliit at siksikang lying-in clinic na ito sa Tondo. Lumapit ang doktor, isang lalaking mukhang pagod na rin sa dami ng pasyente. Sinabi niya sa akin ang balitang nagpatigil
at muling nagpatibok ng puso ko ng sabay. Buhay ang bata. Kumapit siya. Ngunit babala ng doktor, masyadong mahina ang kapit nito. Ang stress, gutom, at pagbagsak ko ay muntik nang bumawi sa buhay na nagsisimula pa lamang mabuo. Kailangan ko ng pahinga. Kailangan ko ng gamot na pampakapit. Gamot na nagkakahalaga ng higit pa sa kaya kong kitain sa isang buwan. Nang makalabas ako ng klinika pagkalipas ng 2 araw, hinarap ko ang realidad ng aking bagong mundo. Wala na ang tala na may maayos na tirahan. Ang natira na lang ay ang tala na kailangang mabuhay para sa dalawa. Sinubukan kong mag-apply sa mga shop na malapit, sa mga dating kakilala na may negosyo sa pag-aayos ng antiques. Ngunit mabilis ang kamandag ni Mariposa. Tila may nakadikit na markang magnanakaw sa aking noo. Sa bawat pintong kinakatukan ko, ang isinasagot sa akin ay matatamis na ngiting may halong pandidiri o di kaya ay tahasang pagtataboy. Sinigurado niyang sarado ang lahat ng pinto sa Maynila para sa akin. Wala akong choice. Kinuha ko mula sa bulsa ng aking gutay-gutay na jeans ang huling yaman na meron ako. Ang gintong hikaw na pamana ni nanay. Ito na lang ang natitirang bagay na nag-uugnay sa akin sa nakaraan. Sa panahong may nagmamahal pa sa akin ng tunay. Nanginginig ang aking mga kamay nang iabot ko ito sa rehas ng pawn shop. Ang kapalit na pera ay kakarampot. Sapat lang para sa ilang linggong gamot at upa sa isang masikip na kwarto sa ilalim ng hagdan ng isang apartment. Ngunit tinanggap ko ito ng walang luha. Wala na akong karapatang umiyak para sa mga bagay na nawala. Kailangan kong maging matapang para sa bagay na nananatili. Ang mga sumunod na linggo ay naging paulit-ulit na siklo ng paghihirap. Pinasok ko ang paglalaba. Ang mga kamay kong dating humahawak ng pinong brush at chemical para sa restoration ng mga painting, ngayon ay nakababad sa matapang na sabon at Clorox. Namaga at nagkaroon ng mga sugat ang aking mga daliri, kakamadmad ng maong at basahan ng mga kapitbahay. Bawat kusot ay may kasamang panalangin. Bawat pigain ko sa damit ay parang pagpiga ko rin sa sarili kong lakas. Maibigay lang ang pangangailangan ng anak ko. Isang hapon, habang nakaupo ako sa bangketa at kumakain ng natitirang pandesal na halos kasing tigas na ng bato, may lumapit na isang asong kalye. Payat ito, sugatan ng tenga, at nanginginig sa gutom. Tinitigan ko ito. Nakita ko ang sarili ko sa kanyang mga mata. Tinapon, hindi ginusto, at naghahanap ng kahit kaunting awa mula sa mundo. Hinati ko ang tinapay. Ibinigay ko ang kalahati sa aso. Kain ka. Bulong ko habang hinihimas ang marumi nitong balahibo. Pareho tayong itinapon, pero pareho tayong mabubuhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Ang pagbibigay pala, kahit wala ka na halos maibigay, ay isang uri ng pagpapalakas sa sarili. Nang gabing iyon, dinalaw ako ni Lola Tinang sa aking maliit na kwarto para abutan ng nilagang saging. Napansin niya ang diaryong nakalatag sa sahig na ginagawa kong sapin. Nakabalandra doon ang mukha ni Leandro at ang balita tungkol sa pag-usbong ng negosyo ng mga Del Rosario. Dumilim ang mukha ni Lola Tinang. Del Rosario? Usal niya na para bang ang pangalang iyon ay isang lasong mapait sa dila. Ang pamilyang yan ang sumira sa asawa ko noon, mga linta na nagpapanggap na paru-paro. Napatingin ako sa kanya, nagtatanong ang mga mata, ngunit umiling lang siya at sinabing mahabang kwento iyon. Isang misteryo ang bumabalot sa matandang ito at tila hindi nagkataon lang ang aming pagtatagpo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng malalakas na kalampag. Ang pinto ng aking kwarto ay yumanig sa lakas ng paghampas. Si Aling Uring, ang may-ari ng bahay na ubod ng sungit. Sumisigaw siya, naniningil ng upa na overdue na ng 3 araw. Lumabas ka dyan, Tala.
Kung wala kang pambayad, magbalot ka na. Hindi ito charity ward. Napaupo ako sa sulok, yakap ang aking mga tuhod. Wala akong pera. Ang kinita ko sa paglalaba ay ibinili ko na ng vitamins kanina. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang stress ay agad na nagpadala ng pamilyar na kirot sa aking puson. Mas matindi ito kaysa dati. Parang may pumipiga sa loob ng tiyan ko. Parang awa niyo na po. Bukas magkakapera ako. Sagot ko. Pero ang boses ko ay nanginginig sa takot at sakit. Wala akong pakialam. Sigaw ni Aling Guring mula sa labas. Narinig ko ang pagkalansing ng susi. Bubuksan niya ang pinto. Napahawak ako sa tiyan ko. Ang sakit ay gumapang pababa at naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga paa. Hindi maaari. Hindi ngayon. Anak, kumapit ka. Please, kumapit ka. Dasal ko habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas kasabay ng sunod-sunod at malalakas na katok na tila hudyat ng panibagong unos sa patro. Sa halip na ang mapanghusgang mukha ni Aling Guring ang bumungad sa pagbukas ng pinto, isang matibay na baston ang humarang sa kanyang dadaanan. Nasa likod niya si Lola Tinang, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na hindi ko pa nakikita noon. Hindi siya ang mahinang matandang babae na nakilala ko sa lying-in. Sa pagkakataong ito, tila siya isang reyna na nagtatanggol sa kanyang nasasakupan. Sa likod niya ay may nakaparadang isang lumang kotseng magara, tila sasakyan ng mga mayayaman noong dekada 70. Isinakay nila ako. Habang nilalamon kami ng dilim ng gabi, dinala ako ni Lola Tinang sa isang malaking bahay na yari sa bato at kahoy sa lumang distrito ng Santa Mesa. Ang bahay ay amoy aklat, alikabok at kasaysayan. Dito ko nakilala si Don Pepe. Siya ay isang lalaking may edad na, nakaupo sa wheelchair at may tingin na tila tumatagos sa kaluluwa. Siya ang dating amo ni Lola Tinang at isang tanyag na kolektor na tinalikuran na ng modernong lipunan. Ito ba ang sinasabi mong may gintong mga kamay, Tinang? Ang tanong ni Don Pepe, ang kanyang boses ay parang garalgal ng lumang plaka. Hinawakan niya ang aking mga kamay na puno ng sugat mula sa paglalaba, magaspang at nanginginig. Puno ng kalyo, puno ng dumi. Pero marunong magmahal ng mga bagay na tinapon na. Sagot ko ng may tapang, kahit na ang sakit sa aking tiyan ay humihila sa akin pababa. Dahil alam ko po ang pakiramdam ng itapon. Tila naantig ang matanda sa aking sagot. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng isang antigong lampara, nagkaroon kami ng kasunduan. Patutuluyin niya kami. Sagot niya ang panganganak ko at poprotektahan niya kami. Ang kapalit, kailangan kong ibalik ang ningning ng kanyang napabayaang koleksyon. Kailangan kong maging ang kanyang mga kamay at mata. Doon nagsimula ang aking muling paghubog. Hindi naging madali ang buhay. Ang pagbubuntis ko ay sinabayan ng matinding pag-aaral. Habang lumalaki ang aking tiyan, lumalawak naman ang aking kaalaman tungkol sa sining, kasaysayan, at ang masalimuot na mundo ng mga mayayaman. Madalas, inaabutan ako ng madaling araw sa library ni Don Pepe. Nagbabasa ng libro habang hinihimas ang aking anak sa sinapupunan. Nang isilang ko si Bituin, kasabay ng kanyang unang iyak ay ang pagsilang din ng bagong ako. Wala na si Tala na iyakin. Ang babaeng humaharap sa salamin ay si Ara. Matatag, matalino, at hindi na muling magpapaapi. Lumipas ang panahon ng mabilis, tila mga pahina ng librong nililipat ng hangin. 1 taon, 2 taon, 5 taon. Ang bodega na puno ng alikabok ay naging isang sikat na restoration studio na dinadayo ng mga elite, bagaman walang nakakakilala sa may-ari nito. Ang pangalang Ara ay naging bulong-bulungan sa mga sosyal na pagtitipon, ang misteryosong eksperto na kayang bumuhay ng mga patay na obra maestra. Isang hapon, habang abala ako sa paglilinis ng isang ika-18 siglong painting,
Naramdaman ko ang maliliit na kamay na yumakap sa aking binti. Si Bituin, ang aking anak. 5 taong gulang na siya. Matalino at taglay ang mga mata ng kanyang ama. Mga matang puno ng inosenteng pagmamahal na hindi kailanman naibigay ni Leandro sa akin. "Nanay, pawis ka na naman," sabi ni Bituin. Sabay abot ng kanyang maliit na panyo para punasan ang aking noo. "Huwag ka na masyadong mag-work. Paglaki ko, bibili ako ng malaking kastilyo para sa'yo. Yung walang hagdan para hindi sumakit ang tuhod mo." Napaluhod ako at niyakap siya ng mahigpit. Ang amoy ng kanyang buhok, amoy araw at baby powder, ang tanging pahinga ko sa mundong ito. "Ikaw ang kastilyo ko, anak. Basta kasama kita, mayaman na ako." Sa gitna ng aming lambingan, pumasok ang sekretarya ng studio, dala ang isang sobrang gawa sa mamahaling papel na may gintong lining. Ang amoy pa lang ng papel ay alam ko na kung saan galing. Amoy ng yaman, kapangyarihan at pagkukunwari. Binuksan ko ito. Isang imbitasyon. Isang hiling para sa expert appraisal mula sa Del Rosario Group of Companies. Kailangan nila ng 1 taong titingin sa mga bagong acquire nilang paintings para sa charity auction ni Lola Dominga. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil ng tibok ng puso ko. Sa ilalim ng liham, may isang note na nakasulat kamay. Pirma ng nag-iisang Mariposa del Rosario. "Kailangan ko ng tulong mo, Miss Ara. May isang pagkakamali sa koleksyon na kailangang itama bago pa malaman ng asawa ko. Babayaran kita ng kahit magkano." Napangisi ako. Isang nangingising hindi umabot sa aking mga mata. Si Mariposa, ang babaeng umagaw sa lahat, ay nagkakaproblema sa kanyang perfect life. At ngayon, sa akin siya humihingi ng tulong nang hindi niya alam. Tiningnan ko si Bituin na masayang naglalaro sa sulok at pagkatapos ay tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Wala na ang bakas ng tala na naglalabas sa tondo. Ang nakikita ko ay isang babaeng handa ng maningil. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang sekretarya. "Tanggapin mo ang imbitasyon." Ang utos ko, ang boses ko ay kalmado ngunit matalim. "Sabihin mo sa kanila, darating si Ara. At sabihin mo kay Mrs. Del Rosario, mahal ang singil ko sa pagtatama ng mga pagkakamali." Huminto ang itim na luxury sedan sa tapat ng glass entrance ng Del Rosario Tower. Tumingala ako mula sa bintana ng sasakyan. Ang gusaling ito na dati ay tinitingala ko bilang isang dambuhalang monumento ng kapangyarihan na hindi ko kailanman maaabot. Ngayon ay mukha na lamang isang aquarium na puno ng mga isdang nagpapatayan. Dati, pumapasok ako dito sa service entrance. Nakayuko. Suot ang kupas na t-shirt habang naghahatid ng tanghalian ni Leandro. Ngayon, hinihintay ng guard na pagbuksan ako ng pinto. Bumaba ako ng sasakyan. Ang suot kong itim na silk dress ay sumasayaw sa hangin. At ang tunog ng aking stilettos sa marmol na sahig ay parang tunog ng martilyo ng isang hukom. Wala na ang tala na amoy araw at pawis. Ang humaharap sa kanila ngayon ay si Ara. Ang babaeng amoy mamahaling pabango at tagumpay. Sinalubong ako ng sekretarya at dinala sa executive conference room sa 30 floor. Pagkabukas ng pinto, nakita ko siya. Si Mariposa. Nakaupo siya sa kabisera. Suot ang isang designer suit na halatang galing sa pinakabagong koleksyon sa Paris. Pero kahit gaano pa kamahal ang kanyang kolorete, hindi nito maitatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang isang kopita ng wine. Kahit 10:00 pa lang ng umaga. Mukha siyang reyna na takot mawalan ng korona. Nang makita niya ako, tumaas ang kanyang kilay. Hindi niya ako nakilala. Paano nga naman niya makikilala ang babaeng tinapakan niya sa putik sa likod ng makapal na sunglasses at mataray na ayos ng buhok na ito, Miss Ara? Bati niya, hindi man lang tumatayo. Ang boses niya ay may bahid ng pagmamataas na pamilyar sa akin. "You're late," ang sabi ko sa assistant mo. "Ayaw ko ng pinaghihintay."
Tinanggal ko ang aking sunglasses ng dahan-dahan at tinitigan siya ng diretso sa mata. Walang emosyon, walang takot. Ang kalidad ay hindi minamadali, Mrs. Del Rosario. Sagot ko sa malamig na tono. Kung gusto mo ng mabilisan, sana sa rekto ka na lang naghahanap ng appraiser. Natigilan siya. Hindi siya sanay na sinasagot. Namula ang kanyang pisngi sa inis, pero pinili niyang ngumiti ng pilit. Inabot niya sa akin ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento. Tingnan mo ito. Ito ang listahan ng mga paintings na kailangan mong ayusin. May isang piyesa dyan na nasira ng mga katulong. Kailangan itong maibalik sa dati bago makita ng asawa ko. At kailangan itong manatiling sekreto. Kinuha ko ang folder. Sa bawat pahina, nakikita ko ang desperasyon niya. Hindi ito nasira ng mga katulong. Ito ay mga pekeng painting na pinalitan niya para ibulsa ang pera ng kumpanya. At ngayon, kailangan niya ako para pagmukaing luma at authentic ang mga ito bago ang audit. Pagkatapos kong hawakan ang folder na inabot niya, kinuha ko ang aking puting panyo mula sa aking bag. Sa harap niya, dahan-dahan at mabusisi kong pinunasan ang bawat daliri ko na dumikit sa folder na para bang may nakakadiring mikrobyo akong nakuha mula sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mariposa sa insulto. Excuse me? Pasensya na, sabi ko, habang ibinabalik ang panyo sa bag nang hindi siya tinitingnan. Medyo sensitibo ang balat ko sa dumi. Allergies, you know. Tumalikod ako at naglakad papunta sa dingding kung saan nakasabit ang isang malaking family portrait. Si Leandro, si Mariposa at ang kanilang perfect life. Sa painting, nakahawak si Leandro sa balikat ni Mariposa pero ang kanyang mga mata ay malungkot. Tinitigan ko ang mukha ni Leandro sa painting. Dati, ang makita ang mukhang iyon ay sapat na para mapabilis ang tibok ng puso ko. Dati, handa akong mamatay para sa ngiting iyon. Pero ngayon, habang nakatayo ako doon, wala akong naramdaman kundi awa. Awa para sa lalaking nagpakulong sa sarili niyang hawla. Ang apoy ng pag-ibig ay naging abo na lamang. At ang abo, kahit anong gawin, hindi na muling magliliyab. Miss Ara, tawag muli ni Mariposa. Halatang naiirita na sa pananahimik ko. Are we going to do business? Or are you just going to stare at my husband? Haharap na sana ako para sagutin siya nang may panibagong insulto pero biglang bumukas ang pinto ng conference room. Ang hangin sa silid ay biglang nagbago. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, naka-gray suit, pero bagsak ang mga balikat sa pagod. Si Leandro, huminto siya sa paghakbang nang makapasok siya. Nasa likuran ko siya, kaya hindi niya nakikita ang mukha ko. Pero nakita ko kung paano nanigas si Mariposa sa kanyang upuan. Leandro! Nautal na bati ni Mariposa, mabilis na tinakpan ng folder ng mga peking painting. Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa site visit ka. Hindi sumagot si Leandro. Nakatayo lang siya sa may pintuan, nakatingin sa likod ko. Tila may hinahanap siya sa hangin. Tila may naamoy siyang isang bagay na bumuhay sa isang patay na alaala. Ang pabango ko. Ang amoy ng sariwang sampagita oil na laging ginagawa ni nanay noon para sa akin. Ang amoy na tanging si Talalang ang may suot. Dahan-dahan, napakabagal, lumingon ako para harapin siya. Good morning, Mr. Del Rosario. Bati ko. Ang boses ko ay hindi ang boses ng dalagang umiiyak sa ulan. 5 taon na ang nakalilipas. Ito ay boses ng isang estranghero na may dalang patalim. Tinitigan ako ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, sa pagkalito, at sa isang sakit na hindi niya maipaliwanag. Bumuka ang kanyang bibig para banggitin ang isang pangalan, pero walang lumabas na tunog. Sa sandaling iyon, alam ko na nagsisimula pa lang ang laro. At sa pagkakataong ito, ako na ang taya. Tala?
Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Leandro na parang isang hangin na matagal nang nakakulong sa kanyang baga. Mahina, nanginginig, at puno ng hindi maipaliwanag na pangungulila. Napahakbang siya palapit sa akin, tila nakakita siya ng multo sa gitna ng maliwanag na conference room na natili akong nakatayo, tuwid ang likod, at sinalubong ang kanyang tingin ng walang anumang emosyon. Ito ang sandaling pinaghandaan ko ng 5 taon sa harap ng salamin. Bawal ang kumurap, bawal ang lumuha. "Excuse me, Mr. Del Rosario?" Sagot ko. Ang aking boses ay makinis at malamig tulad ng marmol. "I believe you are mistaken. My name is Ara. I am the restoration expert your wife hired." Natigilan si Leandro. Tiningnan niya ako mula sa aking mamahaling sapatos hanggang sa aking mata. Hinahanap niya ang tala na kilala niya. Ang dalagang nakayuko, ang dalagang may magaspang na kamay, ang dalagang laging takot magsalita. Pero hindi niya yun makikita. Pinatay na nila ang babaeng yon. Pero humakbang siya muli. "Ang mga mata mo, ang boses mo." "Leandro," bulyaw ni Mariposa, na ngayon ay nakatayo na at namumula sa galit. Lumapit siya at humarang sa pagitan namin, tila isang asong nagbabantay sa kanyang buto. "Ano ba ang ginagawa mo? Napapahiya tayo kay Miss Ara. She is a professional from Europe. Hindi siya ang hampaslupang ex-girlfriend mo na patay na." Ang salitang patay ay tila tumama sa akin. Pero hindi ako nagpatinag. Nginitian ko lang sila. Isang nangiting negosyante, walang init. "Kung tapos na po tayo sa briefing, Mrs. Del Rosario, aalis na ako. I will send my quotation tomorrow." Paalam ko sabay dampot ng aking Hermes bag. Tumalikod ako at naglakad palabas. Bawat hakbang ay sinasabayan ng mabilis na tibok ng aking puso. "Ihahatid ko siya," narinig kong sabi ni Leandro. "Leandro!" sigaw ni Mariposa. Pero narinig ko na ang mabibigat na yabag ni Leandro na sumusunod sa akin sa hallway. Hindi ako lumingon. Pinindot ko ang buto ng elevator. Bumukas ito agad na parang nagmamadali ring ilayo ako sa lugar na yon. Pero bago sumara ang pinto, pumasok si Leandro. Kami lang dalawa. Ang elevator ay naging pinakamaliit na lugar sa mundo. Ang hangin ay napuno ng tensyon at ng pamilyar na amoy ng kanyang aftershave. Ang amoy na dati ay nagpapakalma sa akin, pero ngayon ay nagpapaalala lang ng pagtataksil. Nakikita ko sa peripheral vision ko ang pagtitig niya sa akin. Tinitingnan niya ang leeg ko, ang tainga ko. Naghahanap ng kahit anong senyales. "Miss Ara," basag niya sa katahimikan. Ang boses niya ay mababa, parang nagsusumamo. "Pasensya na sa inasal ko kanina. May kamukha lang kayo. Isang tao na akala ko ay nakalimutan ko na." Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay para hawakan ang aking braso. Yung paraan ng paghawak niya, banayad at nanginginig, ay nagpapaalala ng mga gabing magkatabi kami sa ilalim ng buwan sa Batangas. Pero hindi na ako ang babaeng iyon. Nang dumapo ang balat niya sa balat ko, para akong napaso. Mabilis akong umatras at tinabig ang kanyang kamay. Ang reaksyon ko ay hindi takot, kundi pandidiri. "Don't touch me, Mr. Del Rosario," madiin kong sabi. Tiningnan ko siya sa mata. Sa pagkakataong ito, hinayaan kong makita niya ang laman ng dibdib ko. Hindi galit, hindi poot, kundi awa. "Please respect my personal space," dagdag ko. Natigilan si Leandro. Nakita niya ang awa sa mga mata ko at iyon ang mas nagpagulo sa kanya. Kung ako si Tala, dapat galit ako. Kung ako si Tala, dapat takot ako. Pero ang tingin ng awa ay para lamang sa mga taong nasa ibaba, sa mga taong kaawa-awa. At iyon ang naramdaman niya sa sandaling iyon, na siya ang talunan kahit siya ang bilyonaryo. Bumukas ang elevator sa lobby. Hindi na ako nagpaalam.
Lumabas ako ng mabilis at sumakay sa naghihintay kong sasakyan. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Doon lang tumulo ang isang butil ng luha na kanina ko pa pinipigilan. Hindi luha ng pagmamahal, kundi luha ng pagluluksa sa huling bahagi ni Tala na tuluyan ng namatay sa elevator na yon. Samantala, sa ika-30 palapag, nagwawala si Mariposa. Hinagis niya ang folder ng mga pekeng painting sa sahig. Galit siya, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa nakita niya sa mga mata ni Leandro. Ang tingin na yon, ang tingin ng isang lalaking uhaw na nakakita ng tubig sa disyerto. Hindi kailanman tumingin si Leandro sa kanya ng ganoon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang pribadong investigador na matagal na niyang kasabwat sa mga maruruming trabaho. "I want you to dig everything about this woman named Ara," utos niya. Ang boses ay nanginginig sa selos at galit. Saan siya galing? Sino ang mga magulang niya? At bakit kamukha niya ang pesteng babaeng yon? Pagkababa niya ng telepono, pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang kahon. "Ma'am, delivery po para sa inyo. Walang pangalan." Binuksan ito ni Mariposa. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabitiwan ng kahon. Sa loob nito ay isang buke ng mga patay na liryo, ang bulaklak na ginagamit sa patay, at sa gitna nito ay isang card na may nakasulat sa pulang tinta. Malapit na ang paniningil. Napasigaw si Mariposa at ipinatapon ang bulaklak. Akala niya ay galing ito sa mga kalaban niya sa negosyo o sa mga taong niloko niya sa pera. Hindi niya alam. Ang nagpadala nito ay ang babaeng kakalabas lang ng elevator. Kinagabihan, habang nasa hapagkainan ng mga Del Rosario at tahimik na kumakain si Leandro na tila wala sa sarili, tumunog ang telepono ni Mariposa. Ang investigador. Tumayo siya at pumunta sa veranda para sagutin ito. "Ano? May nakuha ka na ba?" "Ma'am, mahirap hagilapin ang background ni Miss Ara. Bago ang 5 taon. Para siyang multo na bigla na lang sumulpot sa Europa." Sagot ng lalaki sa kabilang linya. "Pero may nakuha kaming isang importanteng impormasyon mula sa immigration records." "Ano yon? Sabihin mo." Bumalik siya ng Pilipinas kasama ang isang bata, ma'am. Isang lalaki. Kumabog ang dibdib ni Mariposa. "Ilang taon na ang bata?" 5 taong gulang po, ma'am. Ang pangalan ay Bituin." Nabitiwan ni Mariposa ang kanyang baso ng wine. Bumagsak ito sa tiles at nabasag. Lumikha ng matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. 5 taon. Ang panahong pinalayas niya si Tala. Ang panahong nawala si Tala. Napatingin siya sa loob ng dining room kung saan nakaupo si Leandro, ang asawa niyang desperadong magkaroon ng tagapagmana, ang asawang alam niyang hindi niya mabibigyan ng anak dahil sa isang sikretong medikal na matagal na niyang itinatago. Kung anak ni Leandro ang batang yon, tapos na siya. Tapos na ang lahat ng pinaghirapan niya. Hanapin mo ang batang yan. Bulong ni Mariposa. Ang takot ay napalitan ng isang madilim na desisyon. Hanapin mo ang bata bago pa malaman ng asawa ko. Ang paaralan ni Bituin ay isang pribadong institusyon na puno ng matatayog na puno ng akasya at masasayang tawanan ng mga bata. Ito dapat ang pinakaligtas na lugar para sa aking anak. Ngunit ng hapong iyon, habang hinihintay ko siya sa parking lot, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig sa gitna ng mainit na sikat ng araw. Mula sa tinted na bintana ng aking sasakyan, nakita ko ang isang pamilyar na pulang sports car na nakaparada sa di kalayuan. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Mariposa. Nakasuot siya ng malaking sombrero at sunglasses, nagtatago ngunit agaw pansin pa rin ang kanyang kilos. Nakita ko ang direksyon ng kanyang tingin. Nakapako ito sa gate, kung saan naglalabasan ang mga kindergarten students. Nang makita ko si Bituin na naglalakad palabas kasama ang kanyang guro, huminto ang mundo ko. Nakita kong lumapit si Mariposa. May inilabas siyang isang makulay na lollipop mula sa kanyang bag. Ang galaw niya ay parang isang ahas
na dahan-dahang gumagapang palapit sa isang walang kamalay-malay na sisiw. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Binuksan ko ang pinto ng aking kotse at tumakbo. Hindi ko ininda ang sakit ng aking heels sa aspalto. Ang nasa isip ko lang ay ang anak ko. "Hello, little boy," narinig kong sabi ni Mariposa nang makalapit siya kay Bituin. "Ang cute mo naman. Anong pangalan mo? May gift ako sa'yo." Aabutin na sana ni Bituin ang candy nang bigla kong hablutin ang kamay ng aking anak at hinila siya palikod sa akin. Ang lollipop ay nahulog sa semento at nabasag. "Don't you dare touch him," ang mariin kong bulong. Ang boses ko ay nanggaling sa pinakamadilim na parte ng aking pagkatao. Humarang ako sa pagitan nila, isang pader na hindi niya pwedeng tibagin. Nagulat si Mariposa. Tinaas niya ang kanyang sunglasses at tinitigan ako ng may halong gulat at pangungutya. "Miss Ara? What a surprise! Anak mo pala ang batang ito? Kaya pala pamilyar." Lumapit siya ng kaunti. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay nakakasulasok. Kamukhang-kamukha siya ng asawa ko nung bata pa siya. Coincidence ba yun o may tinatago kang baho? Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Bituin sa aking palad. Takot ang anak ko at ang takot na yon ay naging gasolina sa aking galit. "Umalis ka," utos ko. Bago ko makalimutan na edukada akong tao, tumawa lang si Mariposa. Isang tawang matinis na parang kuko na ikinaskas sa pisara. "Huwag kang masyadong matapang, Ara. Kilala ko ang mga katulad mo. May presyo ang lahat. Magkano ba para lumayas kayo ng anak mo sa Pilipinas? Name your price." Hindi ko siya sinagot. Sa halip, kinuha ko ang aking telepono habang nakatitig sa kanya. Tinawagan ko ang head ng Art Investors Guild, isang maimpluwensyang grupo kung saan nakadepende ang kasalukuyang proyekto ni Mariposa. "Mr. Chua," sabi ko ng malakas para marinig niya. "Yes, this is Ara. About Mrs. Del Rosario's project. I withdraw my authentication. The pieces are questionable. Yes, pull out the funds." Namutla si Mariposa. Ang tangisi sa kanyang mukha ay napalitan ng takot. Narinig niya ang sunod-sunod na notification sa kanyang sariling telepono. Mga investor na nagba-back out. Mga tawag mula sa bangko. Sa loob ng 1 minuto, winasak ko ang deal na ilang buwan niyang tinatrabaho. "You witch!" Sigaw niya akmang susugudin ako. "Subukan mo." Hamon ko hindi gumagalaw. "Subukan mong dumikit sa anak ko at hindi lang pera ang mawawala sa'yo, Mariposa. I will burn your reputation hanggang sa wala nang matira, kundi abo." Umatras siya, nanginginig sa galit at takot. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Nag-iwan ng maitim na usok. Nang makaalis kami at makauwi sa aming kondo, yakap-yakap ko pa rin si Bituin. Hindi ako mapakali. Alam na niya. Nagsimula na ang gera. "Nanay, bakit galit yung bad lady?" Tanong ni Bituin habang hinihimas ang pisngi ko. "Wala yon, anak. Ininggit lang siya sa ganda ng drawing mo." Pagsisinungaling ko sabay halik sa kanyang noo. Kinuha ni Bituin ang kanyang sketchpad. "Look, Nay, I drew a protector. Siya yung magliligtas sa atin sa bad lady." Tiningnan ko ang drawing. Isa itong lalaki na may hawak na espada. Pero ang nagpatigil sa akin ay ang detalye sa kamay ng lalaki. May guhit na peklat sa palad nito. Nanigas ako. Si Leandro ay may peklat sa palad mula noong iligtas niya ako sa isang basag na bote noong kami ay bata pa. Hindi pa ito nakikita ni Bituin. Hindi ko pa ito naikukwento. "Sino ito, anak?" tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong. "Hindi ko po alam," sagot ng bata. Inosenteng nagkibit balikat. Nakita ko siya sa panaginip ko. "He looks sad, nanay. But he is strong." Lukso ng dugo. Posible ba yon? Posible bang nakikilala ng kaluluwa ang kanyang pinagmulan kahit pilit itong itago ng isipan? Kinabukasan,
Dinala ko si Bituin sa paborito niyang parke malapit sa Makati. Kailangan namin ng hangin. Kailangan kong mag-isip. Habang naglalaro siya ng bola sa damuhan, nakaupo ako sa bench. Binabantayan ang bawat galaw niya. Hindi ko namalayan na sa kabilang dulo ng parke, may isang lalaking naglalakad ng mag-isa. Suot ang kanyang business suit na tila napakabigat dalhin. Si Leandro. Galing siya sa opisina, pagod sa sunod-sunod na problema sa kumpanya, nakagagawa ng kapalpakan ni Mariposa. Naghahanap siya ng katahimikan. Gumulong ang bola ni Bituin palayo, direkta sa paanan ni Leandro. Napahinto si Leandro. Tiningnan niya ang bola. Tapos ay tumingala siya para hanapin ang may-ari nito. Tumakbo si Bituin palapit. "Mister, akin po yan." Masayang sigaw ng anak ko. Yumuko si Leandro para pulutin ang bola. Nang iabot niya ito, nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, tila huminto ang ikot ng mundo para kay Leandro. Ang mga mata ng bata ay ang kanyang mga mata, ang hugis ng ilong, ang ngiti. "Salamat po," sabi ni Bituin at tumalikod para tumakbo pabalik sa akin. Ngunit sa pagtalikod ng bata, humangin ng malakas. Nahawi ang buhok sa batok ni Bituin at doon, malinaw sa sikat ng papalubog na araw, nakita ni Leandro ang marka. Isang balat na hugis, bituin sa likod ng leeg ng bata. Ang markang taglay ng bawat panganay na lalaki sa pamilya Del Rosario sa loob ng 4 na henerasyon. Nabitawan ni Leandro ang kanyang briefcase. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay umalingaw-ngaw kasabay ng pagkabog ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Imposible. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa namumuong luha habang nakatingin sa bata na tumatakbo palapit sa babaeng nakaupo sa bench. Ang babaeng kilala niya bilang Ara. Alam na niya, hindi na kailangan ng DNA test. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Tumingin ako sa direksyon ni Bituin at nakita ko si Leandro. Nakatayo siya doon, mukhang tinamaan ng kidlat nakatingin sa amin. Nagkatitigan kami. Sa pagkakataong ito wala nang pagpapanggap, wala nang maskara. Nakita ko sa kanyang mukha ang pagguho ng kanyang mundo at ang pagsilang ng isang katotohanang hindi na niya matatakasan. Hindi ako lumingon. Hinila ko ang kamay ni Bituin at naglakad kami palayo ng mabilis, halos tumatakbo na. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Tila may kadena ng nakaraan na pilit akong hinihila, pabalik sa bench na yon kung saan nakatayo si Leandro. Naramdaman ko ang pagtataka ni Bituin. Ang kanyang maliliit na hakbang ay pilit na humahabol sa akin, ngunit hindi ako pwedeng huminto. Kung hihinto ako, baka bumigay ang tuhod ko. Kung hihinto ako, baka makita ni Leandro ang takot sa aking mga mata. Nang makasakay kami sa kotse, agad kong nilock ang mga pinto. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang isinusuot ang seatbelt kay Bituin. "Nanay, naiwan ko po yung cup ko," malungkot na sabi ni Bituin, nakatingin sa bintana. Tumingin ako sa rearview mirror. Sa di kalayuan, nakita ko si Leandro. Nakaluhod siya sa damuhan, hawak ang naiwang baseball cap ng aking anak. Yakap-yakap niya ito sa kanyang dibdib na parang isang sagradong relikya. Nakita ko ang pagyugyog ng kanyang balikat. Umiiyak siya. Pinaandar ko ang sasakyan at umalis, ngunit ang imahe ng lalaking lumuluhod sa parke ay nakatataknas sa aking isipan. Sa kabilang banda, para kay Leandro, ang oras ay tumigil. Ang amoy ng pawis at araw na kumapit sa sombrero ng bata ay amoy ng isang nawalang panahon. Dahan-dahan, may kinuha siya mula sa loob ng sombrero. Ilang hibla ng buhok na naiwan doon. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Dumiretso siya sa pinakamalapit na pribadong ospital na pag-aari ng kanilang pamilya. Ipinag-utos niya ang isang stat-DNA test, ang pinakamabilis na proseso, anuman ang halaga. Habang naghihintay sa sterile na hallway ng laboratorio, ang bawat tik ng orasan ay parang patak ng asido sa kanyang puso. 5 taon.
5 taon siyang naniwala sa kasinungalingan na mukhang pera lang si Tala. 5 taon siyang namuhay sa isang malamig na impyerno kasama si Mariposa, habang ang kanyang mag-ina ay naghihirap, nagtatago, at lumalaban ng mag-isa. Sir Leandro, tawag ng doktor, hawak ang isang selyadong envelope. Kinuha ito ni Leandro. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinupunit ang selyo. Binuksan niya ang papel. Ang mga numero ay lumalangoy sa kanyang paningin dahil sa luhang namumuo, ngunit malinaw ang nakasulat sa dulo. Probability of paternity, 79.9%. Napaupo siya sa sahig ng ospital. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanya. Ang CEO ng Del Rosario Group, ang lalaking kinatatakutan sa boardroom, ay umiiyak na parang bata sa gitna ng hallway. Ang saya na mayroon siyang anak ay agad na pinalitan ng isang napakalalim na galit. Galit sa kanyang sarili at galit sa babaeng nagmanipula ng lahat. Umuwi siya sa mansyon ng gabing iyon na tahimik. Nakasalubong niya si Mariposa sa hagdanan, suot ang isang seda na pantulog, inaayos ang kanyang buhok. "O Leandro, nandyan ka na pala." Bati nito, akmang hahalik sa pisngi niya. Umiwas si Leandro. Ang tingin niya kay Mariposa ay wala ng bahid ng respeto, kundi purong pandidiri na lamang. "Saan ka galing kanina?" tanong niya. Ang boses ay mababa at mapanganib. Natigilan si Mariposa. Sa spa lang." "Bakit?" "Wala," sagot ni Leandro, habang mahigpit na hawak ang resulta ng DNA test sa loob ng kanyang coat pocket. Hindi pa ngayon. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang siguraduhin na ligtas ang kanyang mag-ina bago niya durugin ang babaeng ito. "Matulog ka na. May tatapusin lang ako sa opisina." Nilampasan niya ito, ngunit naiwan si Mariposa na nakatayo sa hagdan, nanginginig. Naramdaman niya ang lamig sa boses ni Leandro. Alam na niya. Nararamdaman ng kanyang bituka na alam na ni Leandro. Samantala, sa aking kondo, hindi rin ako makatulog. Nakatingin lang ako sa natutulog na si Bituin. Biglang tumunog ang doorbell. 11:00 na ng gabi. Kinuha ko ang aking pepper spray bago sumilip sa peephole. Isang courier. Pagkabukas ko ng pinto, inabot sa akin ang isang maliit na kahon na nakabalot sa pelus. Walang pangalan ng sender, pero may tatak ng pamilya Del Rosario sa wax seal. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang antigong peineta, hair comb, na gawa sa ginto at pinalamutian ng mga tunay na perlas. Ito ang peineta na suot ni Lola Dominga sa kanyang kasal at suot ng kanyang ina bago sa kanya. Ito ang simbolo ng matriarch ng pamilya. May nakasulat na note. "Ang tunay na ginto ay hindi kinakalawang. Kahit ibaon sa lupa, suotin mo ito sa aking kaarawan. Hinihintay ko ang iyong liwanag, Tala." Napasinghap ako. Alam ni Lola. Sa lahat ng panahon, alam niya o nararamdaman niya. Ang regalong ito ay hindi lang alahas. Ito ay isang basbas, isang sandata. Kinikilala niya ako bilang karapat-dapat. Ngunit habang nag-iipon ako ng lakas para sa paparating na laban, sa kabilang panig ng lungsod, may isang masamang plano ang nabubuo. Si Mariposa ay nakakulong sa kanyang banyo, kausap ang isang tao sa telepono. Ang kanyang muka ay hindi na maipinta sa takot at desperasyon. Wala na siyang pakialam sa kumpanya, wala na siyang pakialam sa pera. Ang gusto na lang niya ay mawala, ang ebidensya. Hindi pwedeng malaman ni Leandro. Bulong niya sa telepono habang kinakagat ang kanyang mga kuko hanggang sa dumugo. "Kailangan mong kunin ang bata. Ngayon na, bago pa mag-umaga. Dalhin mo siya sa malayo. At kung kailangan mong patahimikin, gawin mo." Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang magandang sosyalera, kundi isang halimaw na kinain ng sariling inggit. "Akin lang si Leandro."
Bulong niya sa sarili, habang ang mga luha ay humahalo sa kanyang masamang ngiti. Walang pwedeng umagaw sa kanya. Walang anak, walang asawa, wala. Sa labas ng bintana, kumidlat ng malakas, tila babala ng langit sa paparating na krimen. Ang hangin ay umihip ng malamig, dala ang amoy ng panganib na papasok sa kwarto ng aking mahimbing na natutulog na anak. Nagising ako hindi sa ingay, kundi sa isang nakabibinging katahimikan. Nawala ang tunog ng aircon. Nawala ang mahinang paghilik ni bituin sa tabi ko. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang pagpasok ng hangin mula sa bintanang alam kong isinara ko bago matulog. Ang amoy ng ulan sa labas ay may kahalong amoy ng sigarilyo at pawis ng ibang tao. Napabangon ako agad. Ang kama sa tabi ko ay walang laman. Ang takot ay agad na napalitan ng isang umaapoy na adrenaline. Bituin, ang tawag ko. Pabulong. Puno ng pangamba. Walang sumagot. Ngunit sa may pintuan ng kwarto, nakita ko ang isang anino ng lalaking karga-karga, ang isang batang nakabalot sa kumot. Nakatakip ang bibig ng anak ko ng isang panyo. Nanlaki ang aking mga mata. Ang takot ay agad na nagpadala ng panginginig sa aking buong katawan. Hindi ako nagdalawang isip. Hinablot ko ang mabigat na vasa sa side table at ibinato ito sa direksyon ng lalaki. Ngunit mabilis siyang nakaiwas. Tumakbo siya palabas ng pinto. "Bitawan mo ang anak ko!" Sigaw ko. Ang boses ko ay halos mapunit sa tindi. Tumakbo ako, hindi ininda ang lamig ng sahig sa aking mga paang walang sapin. Hinabol ko sila sa fire exit, pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay panganib na mahulog ako sa pagmamadali. Pero wala akong pakialam. Ang imahe ng anak ko na walang malay ay sapat na para bigyan ako ng lakas ng isang leona. Paglabas namin sa likod ng condo building, isang itim na van ang naghihintay. Bukas ang sliding door nito. Inihagis ng lalaki si Bituin sa loob. "Huwag!" Sigaw ko. Naabutan ko ang pinto ng van. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Pilit na pinipigilan ang pagsara. Ngunit malakas ang lalaki. Sinipa niya ako sa tiyan. Napahandusay ako sa semento. Ang hangin ay naubos sa aking baga. Ang sakit ay tila tumusok mula sa aking puson hanggang sa aking lalamunan. Akmang sasara na ang pinto at aalis na sila. Tangay ang buhay ko nang biglang may isang sasakyan ang humarang sa kanilang dadaanan. Ang matinding liwanag ng headlights ay bumulag sa driver ng van, isang pamilyar na kotse. Kay Leandro. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Leandro. Wala na ang maayos niyang business suit. Gusot na ang kanyang damit at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Walang kasamang bodyguard. Siya lang mag-isa. Bumaba ang kidnapper mula sa van, may hawak na patalim. Kuminang ito sa ilalim ng streetlight. Ang tunog ng metal na nag-iingay sa hangin ay tila hudyat ng isang digmaan. "Leandro, may kutsilyo siya." Babala ko. Pilit na bumabangon, kahit namimilipit pa rin sa sakit. Hindi nakinig si Leandro. Hindi siya umatras. Sumugod siya ng walang takot. Sinalubong ang lalaking armado. Nagpang-abot sila. Narinig ko ang bigat ng kanilang mga suntok na tumatama sa katawan. Ang ungol ng sakit ay pumailan lang sa tahimik na gabi. Ang kidnapper, na desperadong makatakas, ay inundayan ng saksak si Leandro. Ngunit hindi iniinda ni Leandro ang panganib. Ang nasa isip niya lang ay ang batang nasa loob ng van. Sa huling pagkakataon, sinubukan ng kidnapper na pumasok sa van para gamitin si Bituin bilang hostage. "Hindi!" Sigaw ni Leandro. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan bilang pananggalang. Hinarangan niya ang pinto ng van. Naramdaman niya ang pagbaon ng patalim sa kanyang tagiliran. Isang malalim na tusok, ngunit sa halip na bumagsak, mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa braso ng kidnapper. Ang tunog ng nabaling buto ay marahan, ngunit nakakapanindig balahibo. Napabitaw ang lalaki sa sakit at takot.
Nang marinig ang paparating na sirena ng mga guard ng building, tumakbo na ang mga kriminal. Iniwan ang van at ang kanilang misyon. Napaupo si Leandro sa semento, hawak ang kanyang tagiliran. Ang kanyang puting polo ay mabilis na kinain ng pulang mantsa. Namumutla na ang kanyang labi. Gumapang ako palapit sa van at kinuha si Bituin. Mahimbing pa rin ang tulog ng anak ko dahil sa pampatulog na ipinaamoy sa kanya. Pero ligtas siya. Ligtas siya. Niyakap ko siya ng mahigpit, umiiyak, bago ako tumingin kay Leandro. Leandro, tawag ko. Lumapit ako sa kanya habang karga si Bituin. Ang boses ko ay halos lumabas lang na isang bulong. Nagising ako hindi sa ingay, kundi sa isang nakabibinging katahimikan. Nawala ang tunog ng aircon. Nawala ang mahinang paghilik ni Bituin sa tabi ko. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang pagpasok ng hangin mula sa bintanang alam kong isinara ko bago matulog. Ang amoy ng ulan sa labas ay may kahalong amoy ng sigarilyo at pawis ng ibang tao. Napabangon ako agad. Ang kama sa tabi ko ay walang laman. Ang takot ay agad na napalitan ng isang umaapoy na adrenaline. Bituin? Ang tawag ko, pabulong, puno ng pangamba. Walang sumagot. Ngunit sa may pintuan ng kwarto, nakita ko ang isang anino ng lalaking karga-karga, ang isang batang nakabalot sa kumot. Nakatakip ang bibig ng anak ko ng isang panyo, nanlaki ang aking mga mata. Ang takot ay agad na nagpadala ng panginginig sa aking buong katawan. Hindi ako nagdalawang isip. Hinablot ko ang mabigat na vase sa side table at ibinato ito sa direksyon ng lalaki. Ngunit mabilis siyang nakaiwas. Tumakbo siya palabas ng pinto. Bitawan mo ang anak ko. Sigaw ko. Ang boses ko ay halos mapunit sa tindi. Tumakbo ako. Hindi ininda ang lamig ng sahig sa aking mga paang walang sapin. Hinabol ko sila sa fire exit, pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay panganib na mahulugog ako sa pagmamadali. Pero wala akong pakialam. Ang imahe ng anak ko na walang malay ay sapat na para bigyan ako ng lakas ng isang leona. Paglabas namin sa likod ng condo building, isang itim na van ang naghihintay. Bukas ang sliding door nito. Inihagis ng lalaki si Bituin sa loob. Huwag! Sigaw ko. Naabutan ko ang pinto ng van. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Pilit na pinipigilan ang pagsara. Ngunit malakas ang lalaki. Sinipa niya ako sa tiyan. Napahandusay ako sa semento, ang hangin ay naubos sa aking baga. Ang sakit ay tila tumusok mula sa aking puson hanggang sa aking lalamunan. Akmang sasara na ang pinto at aalis na sila. Tangay ang buhay ko. Nang biglang may isang sasakyan ang humarang sa kanilang dadaanan. Ang matinding liwanag ng headlights ay bumulag sa driver ng van. Isang pamilyar na kotse, kay Leandro. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Leandro. Wala na ang maayos niyang business suit. Gusot na ang kanyang damit. At ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Walang kasamang bodyguard. Siya lang mag-isa. Bumaba ang kidnapper mula sa van, may hawak na patalim. Kuminang ito sa ilalim ng streetlight. Ang tunog ng metal na nag-iingay sa hangin ay tila hudyat ng isang digmaan. Leandro, may kutsilyo siya. Babala ko. Pilit na bumabangon kahit namimilipit pa rin sa sakit. Hindi nakinig si Leandro. Hindi siya umatras. Sumugod siya ng walang takot. Sinalubong ang lalaking armado. Nagpang-abot sila. Narinig ko ang bigat ng kanilang mga suntok na tumatama sa katawan. Ang ungol ng sakit ay pumailan lang sa tahimik na gabi. Ang kidnapper, na desperadong makatakas, ay inundayan ng saksak si Leandro. Ngunit hindi iniinda ni Leandro ang panganib. Ang nasa isip niya lang ay ang batang nasa loob ng van. Sa huling pagkakataon, sinubukan ng kidnapper na pumasok sa van para gamitin si Bituin bilang hostage. Hindi! Sigaw ni Leandro. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan bilang pananggalang. Hinarangan niya ang pinto ng van. Naramdaman niya ang pagbaon ng patalim sa kanyang tagiliran.
Isang malalim na tusok, ngunit sa halip na bumagsak, mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa braso ng kidnapper. Ang tunog ng nabaling buto ay marahan, ngunit nakakapanindig balahibo. Napabitaw ang lalaki sa sakit at takot. Nang marinig ang paparating na sirena ng mga guard ng building, tumakbo na ang mga kriminal. Iniwan ang van at ang kanilang misyon. Napaupo si Leandro sa semento. Hawak ang kanyang tagiliran. Ang kanyang puting polo ay mabilis na kinain ng pulang mantsa. Namumutla na ang kanyang labi. Gumapang ako palapit sa van at kinuha si Bituin. Mahimbing pa rin ang tulog ng anak ko dahil sa pampatulog na ipinaamoy sa kanya. Pero ligtas siya. Ligtas siya. Niyakap ko siya ng mahigpit, umiiyak, bago ako tumingin kay Leandro. Leandro, tawag ko. Lumapit ako sa kanya habang karga si Bituin. Ang boses ko ay halos lumabas lang na isang bulong. Bakit, Kiss? Bakit mo ginawa yon? Hindi ito tanong ng pag-ibig, kundi tanong ng pagtataka at ng matinding kalituhan. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay sa batang nasa bisig ko. Isang ngingangiti ang gumuhit sa kanyang maputlang labi. Hindi itong ngiti ng saya, kundi ngiti ng sakit at ng isang pagtanggap. Dahil hindi ko nahahayaang mawala ulit kayo. Bulong niya, ang bawat salita ay hirap na lumabas. Inabot niya ang kamay ni Bituin. Hinaplos ang malambot nitong balat. Anak ko siya tala. Alam ko na. Anak natin siya. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa galit, kundi sa halo-halong emosyon. Relief, sakit. At ang katotohanang sa wakas, nagawa rin niyang panindigan kami kahit pa sa gitna ng panganib. Mabilis akong tumawag kay Lola Tinang. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang isang pribadong ambulansya na isinaayos ni Don Pepe. Dinala namin si Leandro sa klinika ni Don Pepe. Kailangan naming manatiling tahimik bago ang kasal ni Mariposa. Habang ginagamot ng doktor ang malalim na sugat ni Leandro, nagising si Bituin. Ang epekto ng gamot ay nawawala na. Kinusot niya ang kanyang mga mata at nakita ang lalaking nakahiga sa kabilang kama. May benda sa tiyan. Lumapit si Bituin. Mister? Tawag niya. Bakit may dugo ka? You look hurt? Dumilat si Leandro. Kahit hirap, pinilit niyang abutin ang pisngi ng bata. Okay lang ako. May bad guys lang kanina. Pero pinalayas ko na sila. Hinipan ni Bituin ang benda sa tagiliran ni Leandro. Whoosh! Ayan, mawawala na ang sakit. Ganyan ginagawa ni nanay kapag may bubu ako. Nakita ko ang pagtulo ng luha ni Leandro, ang matapang na CEO, ang lalaking hindi marunong umiyak noon, ay humagulgol ng tahimik habang hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak. Lumabas ako ng kwarto para bigyan sila ng oras. Sumandal ako sa malamig na pader. Ang pagmamahal ay patay na, pero ang utang na loob sa buhay ng anak ko ay nabuhay. Pumasok si Don Pepe at inabot sa akin ang isang memory stick. Tapos na ang paghihintay, Ara. Ngayon na ang oras para gamitin ang talino mo. Magagamit mo ang lahat ng ito bukas sa birthday party ni Lola Dominga. Ito ang huling sipa mo bago ang huling suntok. Tumingin ako sa kanyang kamay. Tapos sa pinto kung saan nakahiga ang lalaking nasasaktan para sa amin. Ibinigay niya ang dugo niya, Don Pepe. Sapat na ba yon para makalimutan ang lahat? Tanong ko, puno ng sakit. Hindi kailanman sapat ang dugo para makalimutan ang nakaraan, tala. Sagot ni Don Pepe, pero sapat na yon para bigyan siya ng pagkakataong patunayan kung sino siya ngayon. Ang decision mo na, hindi sa kanya. Kinuha ko ang memory stick. Ang bukas ay hindi magiging kasal. Ito ay magiging paghaharap. Ang ballroom ng Grand Hyatt Manila ay pinalamutian ng mga sariwang rosas at kristal na chandelier. Ito ang lugar kung saan ipinagdiriwang ang ika-80 kaarawan ni Lola Dominga del Rosario. Sa isang sulok, nakatayo si Mariposa, nakasuot ng champagne-colored gown. Kumikinang ang mga brilyanteng hikaw. Ang kanyang nangiti ay perpekto. Ngunit ang kanyang mga mata
ay nagtatago ng takot dahil sa nabigong plano kagabi. Hindi niya alam na si Bituin ay ligtas na. Hindi rin niya alam na si Leandro ay nakahiga sa isang lihim na klinika, hindi sa hospital. Lumapit si Mariposa sa entablado. Hawak niya ang isang malaking canvas na balot sa pulang belo. "Mga kaibigan pamilya," sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng luha. "Ito ang aking regalo kay Lola, isang patunay ng aking pagmamahal at respeto sa pamilyang Del Rosario." Hinila niya ang belo, inilabas ang isang oil painting na nagpapakita ng isang tanawin ng Batangas. Isang orihinal na ika-19 na Century Amorsolo na nabili ko sa isang malaking halaga. Ito ay sumisimbolo sa ating pinagmulan at pag-asa sa hinaharap. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngunit bago pa man makasagot si Lola Dominga, na ngayon ay nakaupo sa kanyang tronong ginto, may isang boses ang pumutol sa katahimikan. "Ilang beses ba nating kailangang sabihin sa inyo, Mrs. Del Rosario, ang kalidad ay hindi minamadali." Lumingon ang lahat. Nakatayo ako sa dulo ng bulwagan. Ang suot kong emerald green gown ay kasing tulis ng aking mga mata. Hawak ko ang aking clutch bag at sa aking buhok ay nakakabit ang peineta ni Lola Dominga, ang simbolo ng matriarch. Naglakad ako, dahan-dahan, palapit sa entablado. Ang bawat hakbang ay may lakas, isang pambungad na parang marcha ng kamatayan. Namutla si Mariposa, ngunit mabilis siyang nakabawi. "Miss Ara, ano ang ginagawa mo dito? Ito ay isang pribadong pagdiriwang. Sino ang nag-imbita sa'yo?" Tiningnan ko si Lola Dominga. Tahimik lang si Lola, pero tumango siya ng marahan. "Ito ang basbas. Ako ang inimbita." Sagot ko. "Inimbita ako para itama ang mga pagkakamali. Ang painting na yan ay peke." Nagbulungan ang mga tao. Lumapit ako sa painting. Hindi ko ito hinawakan. Tiningnan ko lang ang bawat detalye. Ang orihinal na Amor Solo ay may mating na may fiber ng abaka, hindi cotton. At ang pirma, itinuro ko ang maliit na sulok. Ang tinta ay may lead oxide, isang pigment na hindi pa naimbento noong panahong yon. Bukod pa rito, ang presyo ng painting na yan ay idineklarang 2 beses sa market value para mapunan ng isang butas sa inyong budget. Kinuha ko ang isang maliit na portable projector mula sa aking clutch bag. Isinaksak ko ito sa extension cord sa tabi ng entablado at itinutok sa dingding. "Hindi lang yan ang peke," sabi ko. Peke din ang kasal na ito. Ang projection ay nagpakita ng isang spreadsheet. Detalyado. Ang bawat transaksyon ay nakalista. Ang mga pondong inilaan para sa art acquisition ay dumaan muna sa isang shell company na pag-aari ng kapatid ni Mariposa. Ipinakita ko ang mga bank transfer, ang mga pekeng invoice, ang lahat ng katibayan ng pandaraya. Ninakaw niya ang pondo ng kumpanya. At ang mas masakit, kumuha ako ng isang maliit na device, ang memory stick na ibinigay ni Don Pepe, at isinaksak ito. Ninakaw niya ang buhay ko. Umalis ang spreadsheet at pinalitan ng isang audiograph. Ang audio. "Hindi na kailangang buhayin si Tala. Patayin mo na lang ang batang iyon." Sabi ko na, pera lang ang habol ng hampas lupang iyon. At ngayon, may tagapagmana pa. Narinig ng lahat ang boses ni Mariposa. Ang boses niya habang kinakausap ang kidnapper. Ang mga tao sa bulwagan ay napasinghap. Ang mga pagbulong ay napalitan ng tahimik na horror. Ang mukha ni Mariposa ay naging abo. "Ninakaw mo ang aking dangal, ang aking tahanan, at sinubukan mong kunin ang anak ko. Lahat dahil sa inggit." Ang sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. "Ang kasalukuyan mo ay isang kasinungalingan na binuo sa pagkawala ng aking pamilya." Doon, naglakad si Lola Dominga, ang matriarch, palapit sa entablado. Tumingin siya sa lahat at ang kanyang mga mata ay parang 2 nagliliyab na hiyas. "Mariposa," ang tawag ni Lola.
Ang kanyang boses ay malinaw at matigas. Ang Del Rosario ay hindi pamilya. Ito ay isang korona na ipinapasa sa mga may dugong malinis at pusong tapat. Ang pag-ibig ay hindi binibili at ang dugo ay hindi dinadaya. Dahan-dahan, sa likod ni Lola, may pumasok sa bulwagan. Si Bituin. Hawak ni Bituin ang kamay ni Lola Tinang. Suot ni Bituin ang isang barong Tagalog. Ngunit ang nagpakulo ng lahat ay ang peklat na hugis Bituin sa kanyang batok. Naglakad si Lola patungo kay Bituin. Hinawakan niya ang bata at hinarap sa publiko. Ito ang aking apo sa tuhod, ang tunay na dugo ng Del Rosario. Ang Bituin na magbibigay liwanag sa aming pamilya. Nagsimulang sumigaw si Mariposa. Nawala na ang kanyang pagpipigil. Lola, hindi! Kasinungalingan yan. Walang DNA test. Ginagamit mo lang ang anak ng babaeng yan. Wala akong kailangan na DNA test, sagot ni Lola. Dahil ang puso ng Lola ay hindi kailanman nagkakamali. Ngunit ang anak ko, tiningnan ni Lola ang pinto, ay nagkamali. Sa sandaling iyon, pumasok si Leandro. Nakasuot siya ng puting linen barong, ngunit may bakas pa rin ng pagod at sakit sa kanyang mukha. Lumapit siya, hindi kay Lola, kundi kay Bituin. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Patawarin mo ako, anak, sabi niya, puno ng luha. Patawarin mo ang iyong ama sa loob ng 5 taong pagiging bulag. Hinarap ni Leandro si Tala. Tala, Ara. Kung kailangan mo akong patayin para lang mapatawad mo ako, gawin mo. Pero huwag mo lang akong ilayo sa inyo ni Bituin. Nagsimulang umalis ang mga tao. Dumating ang mga pulis at inaresto si Mariposa. Habang dinadala siya, sumigaw siya ng isang huling nakakabibinging sigaw. Hindi ka mananalo, Tala. Hindi mo pa rin siya makukuha. Tinitigan ko si Mariposa habang nilalabas siya ng bulwagan. At pagkatapos, tumingin ako kay Leandro na nakaluhod sa harapan ko. Nanalo na ako, Mariposa. Bulong ko. Nanalo ako sa sarili ko. Hinawakan ko ang kamay ni Leandro, hindi para hilahin siya patayo, kundi para kuhanin ang singsing na pamilya na suot niya. Ibinalik ko ito sa kanya. Sa loob ng 5 taon, nagtayo ako ng sarili kong kastilyo. Sabi ko sa kanya, hindi ko kailangan ang iyong trono. Ang pagpapatawad ay para sa aking kapayapaan, hindi para sa kasal natin. Hinalikan ko si Bituin sa noo. Ligtas na tayo, anak. Tapos na ang laban. At pagkatapos, tinalikuran ko si Leandro na nakaluhod pa rin. At lumabas ako ng bulwagan, bitbit ang anak ko, ang peyneta sa aking buhok, at ang pag-asa sa aking puso. Ang mga headline kinabukasan ay hindi tungkol sa birthday party ni Lola Dominga, kundi tungkol sa Del Rosario scandal, sing-sing signing at sikreto. Isang malaking burol ng kahihiyan ang bumagsak sa ulo ni Mariposa. Hindi lang siya inaresto dahil sa pandaraya at pagtatangkang pagpatay, kundi sinira rin ni Lola Dominga ang kanyang reputasyon sa mata ng society. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang pangalan, ang kanyang posisyon, ang kanyang pagpapanggap ay naging abo sa isang gabi. Si Leandro ay nasa aming tabi, sa klinika ni Don Pepe. Ang kanyang sugat ay hindi malubha, ngunit ang sugat sa kanyang puso at pagkatao ay mas malalim pa. Sa paggising niya, hindi na siya ang mayabang na bilyonaryo. Siya ay isang lalaking nabigo at nag-iisang ama. Pagkalipas ng ilang araw, sa hardin ng klinika, hinarap niya ako. Ang init ng araw ay nagpapawis sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Tala, ang tawag niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam ko wala akong karapatan, pero nakita mo ang ginawa ko. Hindi na ako ang Leandro noon. Ang pagtatangkang mawala kayo ni Bituin ay nagmulat sa akin. Ang pagmamahal mo sa akin ay totoo. Ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo, pero bulag ako. Patawarin mo ako. Tanggapin mo na kami ni Bituin sa bahay. Buong buhay ko, pagsisilbihan ko kayo.
Tumingin ako sa kanya. Sa pagkakataong ito, wala nang galit. Tanging ang pagod na lang ng isang babaeng sumuong sa napakaraming digmaan. Ang sugat sa aking puso ay hindi naghihilom dahil sa kanyang pagsisisi, kundi dahil sa pagmamahal ko sa aking sarili at sa aking anak. Leandro, nakita ko ang ginawa mo. Sagot ko, kalmado, at pinasalamatan ko yon. Ang dugo mo ay sumalo sa bala para sa aming anak. Iyon ang ginawa ng isang ama. At sa bagay na yon, pinatawad na kita. Napangiti si Leandro. Salamat tala. Thank you. Now let's go home. Let's start over. Teka muna, sabi ko. Umiling ako. Pinatawad na kita, oo. Pero hindi ibig sabihin noon, babalik na ako sa'yo. Naglaho ang ngiti ni Leandro. Ano? Ang pagpapatawad ay para sa akin, Leandro. Paliwanag ko, habang pinipindot ko ang aking mga kamay ng magkasama. Hindi ako magpapatawad para makuha mo ako. Magpapatawad ako para makatulog ako sa gabi nang walang galit sa aking dibdib. Ang basahan na tinapon mo, 5 taon na ang nakalipas, hindi na basahan ngayon. Ako si Ara. May sarili akong negosyo, may sarili akong pera, may sarili akong pangalan, at ang pinakamahalaga, may sarili akong kaligayahan na hindi nakadepende sa apelyido mo. Tiningnan ko ang singsing ng pamilya sa kanyang kamay. Ibinalik ko sa iyo ang singsing na yan dahil gusto ko, hindi dahil kailangan ko. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng mansyon mo. Hindi ko kailangan ng pagliligtas mo. Nanlumo si Leandro. Kung ganoon, wala na akong pag-asa? May pag-asa ka, sabi ko. Pero kailangan mong magsimula sa simula. Hindi ka magsisimula bilang si Mr. Del Rosario. Magsisimula ka bilang isang lalaki na dapat patunayan ang kanyang sarili sa isang babaeng hindi na kailanman magpapadala sa matatamis na salita o sa kayamanan. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong niya, handa na siyang sumunod. Una, harapin mo si Lola Dominga at ang pamilya. Itama mo ang mga pagkakamali mo sa kanila. Ikalawa, gamutin mo ang sugat mo. Hindi lang ang sugat sa iyong tagiliran, kundi ang sugat ng pagiging bulag mo. At ikatlo, huminga ako ng malalim. Kung gusto mong maging parte ng buhay ni Bituin, maging ama ka. Maging kaibigan ka. Pero huwag mo akong lapitan bilang isang may-ari na gustong bawiin ang kanyang ari-arian. Kung gusto mong bumalik ako, kailangan mong manligaw. Manligaw ka sa isang babae na kaya na niyang bilhin ang lahat ng gusto niya. Nagsimulang tumulo ang luha sa mata ni Leandro, ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon luha ng pagkawala, kundi luha ng pag-asa. Tumayo siya, kahit masakit ang kanyang tagiliran. Tatanggapin ko ang lahat ng sinabi mo, Tala. Ara, maghihintay ako, manliligaw ako. Sisiguraduhin kong sa susunod na piliin mo ako, ito ay dahil mahal mo ako, hindi dahil may utang ka sa akin. Ang sumunod na 2 buwan ay naging surreal. Umalis ako sa klinika ni Don Pepe at nagrenta ng isang maliit na bahay sa Batangas, malapit sa dagat, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Mula sa likuran ng aking bahay, naririnig ko ang tunog ng martilyo at lagari, si Leandro. Araw-araw, nagtatrabaho siya sa likod bahay ko. Inaayos ang mga sirang bakod at bubong. Sabi niya, gusto niyang patunayan na kaya niyang gumawa ng sarili niyang pera. Wala na siyang suit. Nakasuot na siya ng simpleng t-shirt at shorts. Pinipilit niyang ayusin ang lahat ng bagay na nasira. Araw-araw, nagdadala siya ng simpleng tanghalian para sa akin at kay Bituin. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng isang sirang silya, nakita ko ang peklat sa kanyang palad, ang peklat na nakita ni Bituin sa kanyang panaginip. Bakit mo ginagawa yan, Leandro? Tanong ko. Pwede mo namang bayaran ng iba para gumawa niyan. Tumingala siya. Ang kanyang mukha ay pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Dahil ang mga pagkakamali ko ay hindi mababayaran ng pera, ang tanging paraan
para mabayaran ko ang pagiging bulag ko ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na totoo. At gusto kong maramdaman mo na ang lahat ng ginagawa ko, totoo. Nagpatuloy siya sa pag-aayos. Ang bawat palo ng martilyo ay tila pagtatayo ng isang bagong pundasyon, hindi sa bahay, kundi sa kanyang pagkatao. Ito na ang huling pagsubok. Kailangan ko nang makita ang resulta. Kailangan ko nang makita ang aking pagpapatawad na nagbunga. Isang taon ang lumipas, ang amoy ng dagat, singaw ng asin, at ang halimuyak ng mga bulaklak sa aming hardin sa Batangas ang bumati sa akin tuwing umaga. Sa loob ng isang taon, ang Ara Restoration Studio ay naging isa sa pinakarespetadong art house sa buong Asya. Ako na ang bumibili ng mga paintings, hindi na ako ang nag-aayos lang nito. Sa bawat desisyon sa negosyo, nararamdaman ko ang lakas at dignidad na hindi kailanman mabibili ng pera. Si Mariposa, ang dating reyna ng Maynila, ay nakulong. Ang kanyang mga kasinungalingan at krimen ay nagtapos sa likod ng rehas. Ang kanyang ina, si Lola Dominga, ay nagbigay ng isang mahigpit na aral sa kanya. Ang buhay ay hindi isang teleserye kung saan ang mga kontrabida ay laging nakakakuha ng second chance nang walang pagbabago. Ang karma ay nagbigay ng kanyang hatol. Si Lola Dominga ay bumaba na sa kanyang posisyon at ibinigay ang lahat ng kanyang ari-arian sa isang foundation para sa mga inabandona na mga ina at bata. Patuloy siyang sumusuporta sa akin, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang tunay na lola. At si Leandro, ang lalaking minsang naging aking impyerno, ngayon ay aking anino. Hindi siya umalis. Sa loob ng isang taon, nagtrabaho siya sa pag-aayos ng aming bahay, nagtanim ng mga puno ng niyog, at nag-aral na maging isang tunay na ama at kaibigan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga kape at business reports, ngayon ay magaspang na sa paghawak ng lupa at paggabay kay Bituin sa paggawa ng sandcastles. Isang hapon, nakaupo kami sa beach. Si Bituin ay masayang naglalaro sa tubig. Ang kanyang tawa ay kasing linaw ng mga alon. Ako ay nakaupo sa buhangin, pinagmamasdan ng sunset. Lumapit si Leandro at umupo sa tabi ko, pinagpag ang buhangin sa kanyang shorts. Tahimik kaming nagmasidan sa papalubog na araw. Alam mo tala, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at masaya. Wala na akong pakialam sa Del Rosario Tower. Mas gusto ko na ang amoy ng asin at ng piniritong isda kaysa sa amoy ng aircon at pera. Ang kaligayahan ko ay narito na. Tiningnan ko siya. Wala na ang maskara. Ang nakikita ko ay isang lalaking nasaktan, nagbago, at natuto magmahal ng totoo. Nakita ko ang isang ama na handang maging isang ordinaryong tao para sa kanyang pamilya. Leandro, sabi ko, ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Pinatawad na kita. Pinatawad ko na ang sarili ko. Hindi mo na kailangang patunayan pa ang sarili mo sa akin. Nagawa mo na. Nakita ko na. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kanyang kamay ay magaspang, puno ng mga kalyo. Isang taon na ang nakalipas. Ang mga kalyo ko ay dahil sa paglalaba. Ang mga kalyo niya ay dahil sa pag-aayos. Pareho na kami. Kahit hindi mo ako balikan tala, sisiguraduhin kong magiging masaya kayo. Hihintayin ko na lang ang tamang panahon mo. Sabi niya. Ngumiti ako. Ang ngiting ito ay hindi pilit. Ito ay isang ngiti ng isang babaeng nagmamay-ari ng kanyang kapalaran. Sino ang nagsabi na hindi na ako babalik? Nanlaki ang kanyang mga mata. Tala, Leandro, sabi ko. Inalis ko ang peineta ni Lola Dominga sa aking buhok at inilagay ito sa aking clutch bag. Ang tala noon ay naghahanap ng kasal. Ang Ara ngayon ay naghahanap ng kapareha. Sa loob ng isang taon, hindi mo na ako nilapitan bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang kaibigan, isang taga-suporta at isang ama. Dahil diyan, nanalo ka sa puso ko. Hindi na ako nagbigay ng mahabang salita.
Lumapit ako at hinalikan siya. Hindi ito halik ng desperasyon, kundi halik ng pangako. Ang epilogue na ito ay nagtatapos hindi sa kasal, kundi sa pag-asa at pag-ibig na binuo sa matibay na pundasyon ng respeto at pagpapatawad. Ang kwento ni Tala ay hindi nagtapos sa pagkuha niya ng isang bilyonaryo, kundi sa pagiging bilyonaryo niya ng kanyang sariling buhay. At sa ilalim ng papalubog na araw sa Batangas, doon nag-umpisa ang kanilang muling pagsikat, hindi bilang isang engkanto, kundi bilang isang totoo at matibay na pamilya. Sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig na naglakbay kasama ni Tala, na nagpuyat, nagalit, at umibig sa bawat kabanata, marami pong salamat. Ang inyong mga puso ang naging gasolina ng kwentong ito. Bawat buntong hininga ninyo sa kalupitan ni Mariposa, bawat butil ng luhang tumulo ninyo sa paghihirap ni Tala, iyan po ang nagbigay buhay sa aming naratibo. Hindi po biro ang isulat ang muling pagsikat ni Tala. Ang bawat salita ay may bigat, lalo na sa Kabanata 1, nang pinili ni Tala ang katahimikan kaysa sa paglilitan niya. Tila kutsilyo na tumusok sa sarili kong puso ang bawat linya, dahil alam ko, ang kwentong ito ay hindi lamang gawa-gawa. Ito ay pira-pirasong mga aral at sugat na nakita ko sa paligid, mga paghihirap ng isang babae na piniling bumangon kaysa manatiling nakaluhod. Nais naming iparating sa inyo na ang tunay na apoy ng pag-ibig ay hindi natatagpuan sa madaling daan. Ito ay nagniningas ng mas matingkad sa gitna ng pagsubok at pagtalikod. Si Tala ay tulad ng isang binhi na nahulog sa lupang puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Ngunit tumubo at namulaklak dahil pinili niyang maging matatag. Ang kanyang pagpapatawad kay Leandro ay hindi paglimot, kundi isang desisyon para sa sarili niyang kapayapaan, upang ang dulo ng kanyang kwento ay hindi hawak ng kanyang nakaraan. Ngayon, kayo, mga kaibigan, ang aming tatanungin. Matapos niyong marinig ang lahat ng sakripisyo at traidor na ginawa, kung ikaw si Tala, sa huling sandali na yon, kaya mo ba ring buksan ang iyong puso at magpatawad? O pipiliin mo ang tuluyang paglimot? Sana po may iniwan ng kwentong ito na aral at pag-asa sa inyong buhay. Kung naantig ang inyong puso, kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay, at kung nakakita kayo ng sarili ninyo sa mga laban ni Tala, hinihiling namin na i-share ninyo ang kwentong ito. Iwanan ninyo ang inyong komento at damdamin sa ibaba. Ang inyong mga boses ang magiging patunay na ang pag-ibig at pag-asa ay laging nagtatagumpay. Maraming salamat po at mag-iingat tayong lahat.